Yan mga bossing, tamang-tama, may nagtanong sa atin paano daw magbaklas ng wheel bearing sa panlikod na gulong ng mga sasakyan natin. Magkasama po yan, yung wheel bearing tsaka wheel hub dito sa likod. Yung sa harap naman po, mahirap pong tanggalin yung wheel bearing doon. Kailangan nating ipapress pagtanggal at tsaka pagbalik. Ito, tinanggal na po natin yung gulong, pero bago po yan, please hit nyo po yung subscribe button and like and follow my page po sa Facebook. Maraming salamat po in advance. Kailangan po munang matanggal yung gulong para po matanggal natin yung cap niya dito sa center. Ayan po. Oh. Yan. Kasi hindi po natin matatanggal yan kung hindi natin tatanggalin yung gulong. Huwag din po muna natin tatanggalin yung brake drum. Kailangan po kasi natin maluwagan muna itong wheel bolt. At hindi natin maluluwagan yan basta-basta dahil masikip po yan. Kailangan po talaga masikip yan. At kailangan natin ng puwersa. So ang ginagawa ko po dyan, binabalik ko po yung gulong. So, hindi ko muna tatanggalin yung brake drum, ibabalik ko muna yung gulong, then tatanggalin ko siya sa pagkaka-jack para maluwagan tong bolt na to, para may puwersa. Yan. Kasi kung ito lang po, hindi natin basta-basta maluluwagan yan. Kailangan nga dyan minsan puwersado talaga yung malaking tubo, may extension. At kailangan po dyan, hindi gantong gamit ang gagamitin natin. Kailangan yung solid ng power tool talaga. Ito kasi ratchet to eh. Pero since naluwagan na po natin to kanina, tatanggalin na po namin ang wheel nut. Ganyan lang po, tiyagaan lang po talaga to. Pero medyo mas madali po siyang tanggalin kaysa yung sa unahan. Pero ito po, pagka ito ay nag-iingay na, matagal nang nag-iingay, nag-uugong, medyo kumapit na po yan. Kaya medyo mahihirapan kayong alisin or baklasin yung wheel hub at yung wheel bearing. Ito po ay natanggal na namin kanina at nagrasahan na rin. Inulit ko lang po for the sake na maituro ko sa inyo at makagawa ng video at para dun po sa nagtanong. Pag nakarinig na po kayo ng ugong galing sa mga gulong ng mga sasakyan ninyo habang tumatakbo at habang patulin kayo ng patulin, lumalakas din yung ingay niya, yung ugong niya. At na-diagnose nyo na nasa wheel bearing talaga nang gagaling yung ugong at nandun yung issue, pwede rin po kasing panggalingan ng ugong at ingay yung maluluwag na gulong. So, higpitan po muna natin yung mga stud nut or oblong na gulong. Pwede rin pong mag-cause ng ingay at ugong. So, pag na-diagnose nyo na po na talagang sa wheel bearing, pwede nyo pong gawin ito muna. Grasahan nyo muna. Pero ina-advise ko lang po ito sa mga nagdi-DIY. Kasi po kung ipapagawa nyo lang at papagrasahan nyo lang, sayang po yung labor. Medyo mahal din po ang labor niyan, lalo na po sa ibang shop. Iba-iba po ang singil niyan. At pagpapagrasahan nyo lang, madodoble po yung gastos ninyo. Mas maganda po kung ipapagawa ninyo, palitan nyo na po yung wheel bearing at wheel hub. Magkasama naman po yan pag binili. Pares po yan. Pero sa mga mahilig mag-DIY or kayo lang gumagawa ng mga sasakyan ninyo, ito muna gawin ninyo pansamantagal. Grasahan nyo lang po muna. Tignan nyo kung mawawala yung ugong or yung ingay or mababawasan. And then pag may budget na kayo, pwede nyo na pong palitan. So medyo madali lang po itong baklasin, no? Yun nga lang pag uminit na talaga at kumapit na yung mga bearing, natuyuan, yan ang mahirap. Kaya kailangan natin grasahan. At ang gagamitin nyo pong grasa dito ay axle grease or yung fully synthetic grease. Yun, para kahit uminit po, hindi siya natutuyo. Yung ordinary po kasi natutuyo yan habang tumatagal, lalo na kung nag-iinit na. Yan. So mas maganda po axle grease or fully synthetic grease. Madali na siyang gawin pagka nakabaklas ka na. Yung una lang naman lagi po ang mahirap. Kahit saan naman aspeto po ng buhay natin o lahat ng ginagawa natin, yung una lang yung medyo mahirap. Pero kayang-kaya na natin yon once na nabaklas na natin isang beses. At wag po kayong magtitipid sa grasa. Binuksan nyo na, kapalan nyo na para siguradong may pampadulas siya. Wag natin titipirin. Grasahan nyo lahat, yung wheel hub at yung bearing niya doon. No? Siyempre, lilinisin nyo din. Ayan, bago nyo ibalik. Linisin yung maigi bago nyo grasahan and bago nyo ibalik. At ang pagbabalik po, madali lang din. Kung paano nyo po binaklas, the other way around, ganun nyo po siya ibabalik. Siyempre, yung wheel nut, kailangan nyo po yung higpitan. Isa pa po pala, no? Isa rin nagkukos yan ng ugong. Akala natin wheel bearing na o yung gulong oblong o kaya yung mga gulong ng sasakyan natin ay maluluwag. Pero na-check natin lahat and okay naman. Yung pala, yung wheel nut lang yung lumuwag. So, kailangan po mahigpit yan.
Ang ginagawa ko po para siguradong mahigpit, sisikipan ko po muna dito, then ibabalik ko po yung brake drum. And hindi ko muna ilalagay yung wheel center cap para masikipan ko yung wheel nut. Then tatanggalin ko po yung jack and ilalapag ko siya. Mas may pwersa po kasi mas makakapwersa tayo. Mas mahihigpitan natin ng maayos yung wheel nut pagka nakababa ang gulong. And then iangat ko po ulit, tatanggalin ko yung gulong at saka ko ibabalik yung wheel center cap. And then, babalik ko na po yung gulong. And Viola, tapos na po. So, yun lang po. Ganun lang po kasimple. And I'm sure kayang-kaya nyo po ito. Maraming salamat po and God bless. Nav Costumes po.